Narito ang Balitang Pinoy TV. Ito na nga pag-usapan na natin ng mga may init na issue sa lipunan. Ay nako, grabe oh. Alam nyo, matindi ho ang mga nangyayari sa ating politika at painit na ng painit habang palapit na ng palapit ang 2028. Pero bago yan mga kababayan, baka naman pwede. Baka lang pwede na mag-like na kagad kayo, mag-subscribe kagad kayo. Ngayon pa lang. Kasi alam nyo ba, pag nag-like kayo at nag-subscribe kayo, malaking bagay yan sa algorithm. Agad-agad yan. Pag nilike ninyo, mabilis ang takbo niyan, kakalat kagad yan. At masuplak natin ang mga katarantaduhan at kasinungalingan ng mga tanso vlogger, yung mga bayaran vlogger, yung dati naka-tricycle, ngayon naka-Mustang na, di ba? Oh, at syempre yung dating naka-ano lang sa kubo-kubo, ngayon naka-condo na. Kasi nga, mga bayaran niya, mga hindot na yan, alam mo na. Oh. Tapos syempre may pangtsupa pa sila. Alam mo naman, mga bayot yung mga yan Oh, kaya talagang atat na atat sila sa pera. Ganun talaga buhay. Anyway, eto na nga, pag-usapan na po natin. Alam mo, marami tayong pag-uusapan ngayon. Yung issue ng bardagulan ni Marcoleta at saka nung Chief Justice, dating Supreme Court Justice. At syempre, pag-uusapan din natin yung hanggang ngayon, wala pang nahuhuling mastermind sa flood control. At syempre yung flood control scandal At syempre yung iniisa-isa na yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte na ay kulong. Dahil nga naman, sabi nga nila, sa 2028, kailangan ng lahat ng kakampi ng mga Duterte mawala. Lahat ng mga kaalyado, lahat ng posibleng tumulong, lahat ng posibleng mangampanya, lahat kailangan mawala yan. At talagang yurakan yung mga dating mga opisyal ni Pangulong Duterte para talagang madiin. O, tingnan nyo na, meron talagang war on drugs. Gusto nyo pa bang umulit yan after 2028? Diba? May mga ganyan-ganyan pa sila Gago! Akala nila, makakalusot sila sa ganyang propaganda nila. Nagbabackfire yan. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga Pilipino, na-miss ang war on drugs. Yan ang katotohanan. Ang mga Pilipino, na-miss yung kamay na bakal ni Pangulong Duterte. Hindi, isipin nyo ito mga kababayan. Sino sa inyo dito ang tuwan-tuwa ngayon dahil putang ina, daming adik sa labas. Sa bahay ninyo, kapitbahay ninyo. Yung dating tulog, nagtatago, ngayon, doon sa labas. Gumakalan ngayon. Hindi, ang daming ganyan ngayon. Walang biro, ang daming ngayong talagang nasa karsada, mga lulong. Ako po, parang wala silang kinakatakutan, Dati kasi takot sila Alam nila, may paglalagyan sila. Ngayon, wala na. As in, na sila, piyesta na sila. Yung iba nga, tangina, nagpo-post pa sa Facebook Saka nakakita ng ganun. Dati nagtatago, ngayon nagpo-post sa Facebook. Di ba? Pero syempre, ito mga kakampuit, ito mga tanso, akala nila, yung mga hirit nila dun sa war on drugs, yung pagkukondina nila kay Pangulong Duterte, akala nila, natutuwa sila. Sila lang, yung pare-parehong mga adik. Yung pare-parehong mga merong, ewan ko, kung may boyfriend ba silang adik, may girlfriend ba silang adik, o baka naman may kamag-anak silang adik, o yung mga magulang nila adik. Hindi malamang siya ganun alam mo ako, talaga sabi ko nga sa inyo, may mga kilala akong ganyan yung mga galit na galit kay Pangulong Duterte kasi nasira negosyo nila. Nasira yung ngayon, buti nga ngayon, hindi ko na sila kakilala Kasi sabi ko, dahil na, pag kayo nakipagkaibigan sa akin, umayos kayo hindi pwede adik sa akin. Kaya ngayon, wala na yung mga hindot na yan. Nagtatago na. Hindi ko na alam kung asan sila. Hindi ko nga alam mga pangalan nila, yung totoong pangalan nila. Basta naririnig ko lang. Kasi nga, alam mo mga kababayan, nung panahon talaga ni Pangulong Duterte, takot na takot ang mga adik at pusher, drug lord. Ngayon, piyesta sila. Bakit? Saan ba nanggagaling yung droga? No, yung iba pa, galing pa sa mga recycled. Di ba? Mga recycle na drugs mula na nahuli ng kapulisan. Naku po. Tanungin ninyo, asan na yung mga nahuli? Ang daming mga recent mga nahuli na cocaine, party drugs. Ang daming nahuli. Asan na ngayon yun? Di kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Ewan ko, ginagawa doon, sinusunog pa. Basta talagang dinidispose kagad. Ngayon ata, nire-recycle Ayun na ata nangyayari ngayon, nire-recycle. Bakit? Kasi, isipin ninyo bakit ang daming nahuhuli, ang daming nasasawata, nasasabat na mga droga, pero bakit talamak pa rin ang droga sa karsada? Hindi nyo ba naisip yun? Kung totoo yung sinasabi nilang pinakamaraming drogang naharang, pinakamaraming drogang nahuli, di ba? Sana pinakamarami. O di dapat sana bawas na sa kalsada yan kasi marami nga hindi. Mas lalong dumami sa kalsada. Bakit? Malamang sa malamang, ninegosyo ng mga nakaupo. Hindi natin alam kung sino yung mga yun. Gago! Basta alam ko, yung nakaupo na yun, gawa ganun-ganun yun. Di ba?
Kaya nga akala nila yung pagdidiin dun sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte, kasi ngayon lumabas yung mga bagong listahan na kesyo ito daw ay ipakukulong, mga ganyan-ganyan, di ba? Ito daw ay pagka lumabas ang warrant, sabi ba naman ni Claire Castro, anak ng wedding talaga to si Claire Castro, no? Wala sa ulog. Sabi ba naman ni Claire Castro, hoy, pag nangyari yon, wala kami magagawa to enforce the law. Tanga lang, te, tanga. Meron na nga Supreme Court decision Tanga lang, te. Abogado ka ba o bobo ka lang talaga? Hindi, totoo. Ito, panoorin niyo ito. Ating sinabi, ito. Obligado raw ang Malacanang na arestuhin ang mga sangkot sa Duterte drug war. Obligado daw Malacanang arestuhin. Obligado daw. Kung ano yung ginawa kay Duterte, papadala din daw. Naku po, patay tayo dyan. Basta may labas ng arrest warrant ang ICC. Ito'y matapos ituloy ng ICC na kasabwat sa drug war ang ilan pang dating opisyal kasama ng si Senator Bongo. Sa kabila niyan, pag-uusapan pa ng mga senador ang dapat gawin kapag biglang ipinaaresto ang kanilang mga kasamahan. Narito ang aking report. Senators Bato de la Rosa at Bongo. Kabilang sila sa 8 pinangalanan ng International Criminal Court o ICC bilang co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng drug war. Pero ang tanong, sakaling maglabas ng arrest warrant kina de la Rosa at Go, protektado ba sila ng Senado? Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, imumungkahi niya kay Senate President Tito Soto na pagmitingan na ito para makabuo ng konsensus ang Senado. Pagmitingan na kagad para paglabas sa paglabas. Isuko na agad natin. Nahalatang halata talaga ito si Pinky Lacson, ano? Pinky Lacson! Magsama kayo ni Tuta Soto. Talagang ko, kasi concern namin lahat kasi mga colleagues namin yung involved. So kailangan pag-usapan na natin. Talagang concern ninyo kasi gusto ninyo mabawasan ng ang minority para yung mga frustrated na mga nasa majority ay hindi na lumipat. Kasi alam mo, magkakaroon ng alam mo yun, ng takot doon sa mga majority na hindi na satisfied dito kay Senate President Tuta Soto. Magkakaroon sila ngayon ng takot na, mahirap talagang kalabanin ng gobyernong ito dahil pag kinalaban mo gobyernong to, may kalalagyan ka. Hindi kasi pansinin ninyo, lahat ng kumakalaban sa gobyerno may kinilalagyan. Lahat ng mga congressman na talagang vocal, talaga may kinalalagyan. Sinususpinde, plano pang tanggalin, yung isa naman talagang ginigipit na, di ba? Yung negosyo niya ginipit. Saka nakakita ng ganun, bigla-bigla out of nowhere, kakasuhan yung negosyo. Di ba? Yung mga bilyar, isa pa yan. Talaga namang kaalyado ng mga Duterte, pero ngayon napabaw nila. Bakit? Kasi sinisilipan din sila ng mga kaso. Grabe yung sa kanila, tirada sa kanila, medyo, alam mo naman, itong mga bilyar, may, sorry pero may pagkatrapo rin itong mga, buti pa yung tatay pero itong mga anak, medyo trapo ng konti So takot, di ba? Takot talaga na banggay ng ang gobyernong ito. Edi, anong mangyayari dyan? Magkakaroon ngayon ng takot. Pagka talagang nag-oppose ka sa gobyernong to, yeah? Ngayon nga, meron pang mga vlogger na talagang, ako nga, siguro na-immune na sila sa akin dahil kahit anong kaso, puro dismiss, di ba? Pero ngayon, sinusunod, sino? Si ating Banateros na brother na si Sir Jack. Tanginang yan, no? Pati mga PWD, pinapatulan ninyo. Paano yung masasabing libelous yung sinabi niya? Di nyo nga naintindihan. Di ba? At saka napakatinding joke naman nung kanyang sabi, halatang halata. Di ba yung sinabi niya na sa tingin niya daw, merong yung itlog ni betlog ni Marcos. Alam mo? Alam mo yun ang topic namin no? Magkakasama kami nila Baste Kasi sabi ba naman ni si Jack ba naman pag nagkwento, alam mo ba, dinimanda ako, bakit? Sinabi ko yung betlog ni yung may tawa na tawa sa Baste Kasi siyempre parang di ba, mayor yun, tapos ganun ang magsalita doon siya, ano pa? Di ba, yung, eto ngayon, may bago, ewan ko kung nasabi na ni Dada, pero sasabihin ko na lang. Di ba, hinahanap siya ng DOJ ngayon, Ilang beses pumunta sa kanila para mag-deliver ng love letter. Talagang tatakutin si Jason sa ngayon, kinasuhan ng libel. Si Ka Eric, kinasuhan din ng libel. Alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino nakasuhan ng libel? Hulaan ninyo, isa lang. Di ba? Isa lang naman na kinasuhan ng libel. Sino? Si Maria Ressa. Bakit? Tangin na, gumawa siya ng kwento tungkol doon sa isang businessman. Yun yung libel na lagi nilang biniblame si Pangulong Duterte doon. Na wala namang kinaugnay si Pangulong Duterte doon sa businessman.
Kesyo ang nagtulak daw noon para makulong si Maria Ressa ay si Pangulong Duterte, ginigipit daw. Gaga pala, bobo pala yung babae na yun. Imantakin mo ha, yung businessman ang nagkaso ng libel sa kanya, hindi naman si Pangulong Duterte. Pero kay Pangulong Duterte, wala siyang pinakasuhan through his people. Baka kasi sabihin nyo, bakit si Marcos ba nagpakaso ng ano? Hindi nagpakaso ng libel. Hindi siya nagkaso, pero yung mga tao niya, ang ibig sabihin, yung mga pumapanig sa kanya, mga kilalang tao, yun ang mga kaalyado niya ang nagkakaso. Ginagamit niya yung mga kaalyado niya magkaso. Kasi mahirap pag si Marcos ang magkaso kasi sinabi na nga ng Supreme Court dapat ang government official hindi onion skin, di ba? Nakita niyo naman yung desisyon ng korte dito sa kaso ko kay Ontiveros, di ba? Dapat hindi onion skin. Lalo na kung presidente ka. So hindi niya talaga yan gagawin. Pero yung mga kaalyado niya, kaliwat kanan ng kinakaso sa mga Duterte vloggers. Kasi they're preparing sa 2028. Tinatakot na nila. Ang akala kasi nila matatakot. Hindi, sa totoo lang akala nila matatakot. As a matter of fact, lagi ko nga sinasabi kay Boss Dada ito tsaka dun sa mga kasamahan ko Badge of honor yan. Yang kaya kayo na ako, marami na akong honor, hindi ko na kailangan yan. Marami na akong honor, Actually, na ako, salutatorian na ako Valedictorian na ako pagdating sa libel Mantakin mo sa dami ko na. Dali, bibilahin ko lang Chotomate ko desay. Na sobrang dami, hindi ko na mabilang. Basta marami, more than almost 10. Mantakin mo almost 10 yung nakaso sa akin. Kaya na ako kung badge of honor, badge of honor. Kung badge of honor yan, ibig sabihin valedictorian na ako. Ngayon, ipapasa ko ng corona kay Sir Jack at saka kay Boss Dada. Sila naman ang kasuhan nyo, ha? Para masaya. Peace. Gagalit yung mga kamag-anak sa akin nila Sir Jack. Talay. Namin. Kesa doon sa intay pa ba namin magkaroon ng warrant, magkaroon ng issue, magkaroon ng gulo, na wala kaming nakareding action taken. Kabilang daw sa dapat mapag-usapan ay ang immunity sa aresto ng mga senador habang may sesyon ang Kongreso, sang-ayon sa nakasaad sa saligang batas. Pero may limitasyon daw kasi ang immunity na yan na maa-apply lang para sa mga kaso na ang parusa ay 6 na taon pababa ang pagkakakulong. Sa ngayon, hindi pa naman natin alam kung ano yung lalamanin ng warrant of arrest kung sakali ma-issue, kung ano ba magiging parusa doon. Okay. So again, mananay pa rin yung ating konstitusyon. Gagalang natin ang ating konstitusyon. Higit sa lahat, kaysa doon sa warrant of arrest na inisyu ng International Court. Base raw sa konsultasyon ng senador sa legal experts, kailangang dumaan muna sa local court sakaling maglabas ng arrest warrant o summon ang ICC. Yan daw ang magpoproseso at magdedesisyon kung dapat bang maglabas ng warrant o hindi. Paglilinaw naman ni Lacson, hindi niya pinoprotektahan sina De La Rosa at Go. Sinisiguro lang daw niya na masusunod ang legal na proseso. Ang ating pinoprotektahan yung legal process na umiiral sa Pilipinas, lalo na yung konstitusyon. Ayon naman kay Senator Robin Padilla, magpupulong ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc, lalo't parehas na miyembro nito sina Go at De La Rosa. Lahat daw sila sa Minority Bloc ay nag-aalala sa dalawang kasamahan. Ayon pa kay Padilla, naiyak siya nang tukuyin ng ICC na kasabwat sila De La Rosa at Go. Kapag nabigyan daw ng arrest warrant ang dalawa, ay magiging mag-isa na lang daw siya sa Duterte Bloc. Hindi raw ba depressing iyon? Kumpiyansa naman ang senador na mapoprotektahan ang liderato ni Senate President Soto, sina Go at De La Rosa mula sa pag-aresto ng ICC tulad ng ginawa noon kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Pero pagilinaw ni Lacson, ang protektahan natin yung ating umiiral na batas, yung ating umiiral na konstitusyon. Hindi tayo dapat magprotekta kung kanino man. giit naman ng Malacanang. Diyan pa lang sa statement na yan ni Lacson, alam mong hudas na Totoo. Diyan sa statement na yan, alam mo na kaagad di ba? Alam mo na kaagad na meron talagang problema. Na meron talagang plano itong House of the Tuta Soto at saka ng Pinky Lacson. Meron na talagang meron ng bagong may bagong na ngayon yan house, hindi na yan Senate, di ba? Na yan, House of Tuta Soto and Pinky Lacson. Mukhang may plano talaga sila na hindi pigilan yung pag-aresto. Kita mo na lang sa yung sinasabi niya, hindi naman sa pinipigilan natin yung konstitusyon. Even if it is so clear that the final arbiter of the law and the Constitution is the Supreme Court. Naglabas na nga ang Supreme Court, di ba? Naglabas na ng Supreme Court ng sinasabi na anyone na extradite ay kailangan dumaan sa local courts. Yeah? So ibig sabihin nun mga kababayan, di sana inulit mo yan, di ba? Pinky Lacson.
Dapat inulit mo yan at sinabi mo, uy, meron tayong recent decision ng Supreme Court at sinasabing dapat ay talagang dinggin muna dito. Di ba? Sana ganun eh. Hindi eh. Hindi, palo konstitusyon kuno ka dyan, kunwari. Kapag may warrant of arrest na, dapat yang ipatupad. Ayon pa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat magtago kung wala namang kasalanan. Kung kayo nagtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability? Hindi, kasi may example na kayong ginawang kagaguhan na wala sa batas natin yun. Kung hindi nyo sana ginawa yung kay Pangulong Duterte, pwede nating i-blame to si Bato kung nagtatago. Di ba? Sana, problema. Paano natin may blame yung tao magtago kung sakaling magtago at kahit si Bongo magtago din? Kasi nga, ang linaw nga nung sinabi ni Cayetano Ipangako nyo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman